At kung kayo po ay nanonood po ng mga isinasadula ng mga tao, yun po ay lahat ay base po sa banal na kasulatan. Kung kayo po ay naniniwala na ang Panginoon Hesus ay pinako sa krus, yun din po ay base sa kasulatan. Bakit sinasabi mo na ang banal na kasulatan ay gawa ng tao, pero nananalig ka na ang Panginoon Hesus ay ipinako sa krus? Bakit hindi mo magawa ang kanyang kalooban na nababasa mo na sa banal na kasulatan, na huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Sa dami ng mga uri po ng mga Panginoon sa buong mundo, kaya po pala ipinagbawal ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Magising tayo kapatid, gising. Panahon na para maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Ang Diyos po ay Espiritu. Kung kayo po ay mananalangin sa Kanya, pumikit kayo at damdamin ninyo ng buong puso't buong kaluluwa at buong pag-iisip na ang Diyos po ay Espiritu. Sapagkat ang Panginoon Hesus po ay tao na anak ng Diyos. Nilikha niya dito sa mundo. Siya po isang karpentero, isa pong siyang mason. Hindi po niya ginuhit ang kanyang ama or inanyo ang kahoy ang kanyang ama para sabihin po sa banal na kasulatan na sambahin natin to. Wala po kayong mababasa nun. Pero ang mababasa ninyo, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Imahe, ibig sabihin ng imahe, ribulto, guhit, anyo, na mula sa langit. Sino bang nasa langit? Yun ang kadalasan na sinasamba ng tao, ginuhitan anyong nasa langit. Huwag kayong sasamba na mula sa langit, imahe, sa tubig at sa lupa. Gising mga kapatid, nakita ninyo itong larawan ito, dugo po yan, dagat po yan sa Davao. Kung alam niyo po ang ibig sabihin niya kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, kahit hindi ko po sa inyo ipaliwanag ito, alam niyo na po. Pero iparating niyo po ito sa mga mahal niyo sa buhay sapagkat ngayon lang din ninyo nauunawaan kung anong ibig sabihin ng pulang dagat. Ito po ay nababasa sa Exodus 7:20. Ito po ay nagpapatunay na si Moises at si Aaron ng alagad ng Diyos ay inutusan ng Panginoon Diyos na ang kanilang tungkod ipalo sa tubig. Para po ang Ehipsyo po na matigas ang ulo na ayaw maniwala sa babala ng Diyos na walang Diyos liban sa Kanya. Para mapaniwala ang Ehipsyo na ang Diyos ay dakila kaysa sa kanyang sinasamba. Mga kapatid, sign na po ito sa atin sa buong mundo na wala tayong ibang sasambahin kung hindi po ang Diyos na kataas-taasan. Siya po ay Espiritu. Ihayag niyo po ang kalooban na to. Narinig mo, ishare mo, sabihin mo sa mga mahal mo sa buhay, kapatid, kaibigan at sa buong mundo ang salita ng Diyos. Kahabagan tayo ng Panginoon. Sumaatin nawa ang kapayapaan. Habang hindi pa puhuli ang lahat, sinabi po ng Diyos sa atin. Sabi po ng Diyos sa atin sa banal na kasulatan, nakasulat po ito. Kung kayo po nagbabasa na paulit-ulit ko sinasabi, magbasa kayo ng Biblia. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 po. Ang sabi ng Diyos, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alakabok ang katawan lupa. At ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Kaya habang ikaw ay buhay, may natitira ka pang buhay. Magbagong buhay ka at sundin mo ang kanyang utos. Huwag mong ipagmalaki na masarap ang kinakain mo, malakas ka. Huwag mong ipagmalaki mayaman ka. Hindi dapat tayo nagmamalaki kung umiinom tayo ng mga iba't ibang uri ng mga vitamins. Wala pong magagawa yan. Dahil ang araw po ng kamatayan, wala po sino pa nakakaalam. Kaya sa panahon na mangyari yan, handa ka na. At least, tinanggap mo na ang Panginoon, ang Diyos po ay Espiritu. Mamatay ka man sa oras ito o bukas. At least, tinanggap mo na ang Panginoon. Nasisigurado ko kapatid, makikita-kita tayo sa kaharian ng Diyos. Buhay na walang hanggan. God bless you. Pagpalain tayong lahat ng Diyos, kahabagan tayo ng Diyos. I-share niyo po ang video na ito para po makarating sa mga mahal niyo sa buhay. Iligtas niyo sila. Kayo po ang ilaw ng inyong tahanan. Ang Diyos ang ilaw ng sanlibutan. Panahon na po, magising na po tayo.